Okay, maraming salamat. Okay? So, bago tayo na umpisa, pray po tayo. Pero, sandali. Kay Tintin, tapos kay Ronali. Ronali, sino bang sama mo? Sinong sama mo, Ronali? Saan po? Ikaw lang? Opo, mag-isa lang po ako. May ano pa rin po si Jasper eh. Okay, sige. Magkasama po sila sa sakay. Okay, sige. Okay, so, let us pray before we start, okay? Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon araw, another happy Sunday. Ano pong usapan namin po ngayon araw? Sana po naiintindihan po kami na mabuti. At ito po ay hawak kami para sa buong linggo sa loob po na yung sa trabaho namin, tsaka yung sa daily life namin. Pinahawak po kami na itong salita ng Diyos para alam namin po anong gusto ng Diyos sa loob ng buhay. Talagang maraming salamat po na lahat ng blessings na yung bigay nyo sa amin. At yung kay sino man yung sa hindi sama na yun itong worship, alam namin po kayo po nasama sa kanila. At alam namin din po yung puso nila kasama namin dito sa worship. Lahat po ito, tinadala namin ng pangalan ng Hesus Kristo. Amen. Kumusta kayo lahat? Okay, so last week po yung ano po pang usapan natin last week? Batandaan niyo po ba? Diba yung sa ano yung covenant na bigay ng Diyos sa atin? Tapos yung ano yung pinahawak natin ng salita ng Diyos? Diba po? Ngayon araw yung usapan natin, kanina pinasin ko sa inyo na yung title ng ngayon araw po ay God's Righteousness. So, tinatawag natin ng righteousness. Ano po yun? Anong ibig sabihin po ng righteousness? Ano po yun? Ano yung tama? Diba po? Yung opposite ay mali. Diba po? So, yung usapan natin na yun araw ay tungkol sa God's righteousness. Okay? So, yung usapan natin, ano pong ibig sabihin ng God's righteousness? Ano po kaya? Ano ba yung ibig sabihin po ng God's righteousness po? Kasi po, yung Diyos ay bigay sa atin ng covenant. Tapos, sabi niya sa atin, ay kahit sino man na yung hawak na yung sa salita ng Diyos, di ba? Ligtas na po tayo. Ibig sabihin na hindi tayo pupunta ng yung emperno, pupunta tayo na lahat sa langit. Saka siya yung promise sa atin na yung sa isang promise, tinatawag natin na covenant. Pinasin niya sa atin na yung sariling anak, mismo isang anak, Jesus, at Christ. Ibig sabihin niya, siya ay mismo Christ, tapos siya ay complete po na tatlong position, as pare, and hari, at propeta. So, kay sino mang tiwala ng sa kanya, ay hindi yung sa pupunta ng emperno, siya ay ligtas at pupunta ng langit. Diba po? Ito ay promise, yung covenant ng Diyos bigay sa atin. Okay. Bago tayo nang simulan na itong mensahe, I have to tell you the background ng itong Bible verse. Okay. Can you remember yung sa Moses, bago sila nang pumasok sa land of Canaan, he was sending 12 spies. Can you remember the inside of the Bible stories? Moses sent 12, 10 saka 2 spies sa loob po ng land of Canaan. Tapos, when itong 12 spies balik kay sa kanila, 10 spy was the same opinion. Sabi nila, hala, patay na po tayo. Kasi itong land of Canaan, yung sa mga castle nila ay sobrang malaki. And then yung dingding nila, yung pader nila sobrang mataas. Tapos mismo yung mga tao yung sa loob ng land of Canaan, ang laki sila. Kaya sigurado tayo ng talo.
impossible tayo ng panalo kung laban po tayo kay sa kanila. Diba? Yun lang sabi ng 10 spy. Alam niyo po na itong storya, diba? And that time, 2 spy lang yung ibang salita. Sino po yun? Joshua at Caleb. Diba? Itong yung dalawa, sabi po nila, bakit salita kayo ng ganon? Sila ay hindi kasama ng Diyos. Tayo ay tao natin kayo sa Diyos. Kaya bakit kailangan tayo ng takot? Kasi Diyos ay kasama sa atin. Kaya kahit ano mangyari, yung panalatay ka sa kanila. Kasi God was promised to us to give this land of Canaan. Tama po ba? Kaya, yung sabi ng Moses, okay, itong 10 spies, yung hindi nila kita ng promise ng God kaysa kanila. Because God promised to them, sigurado nang pinabigay ng itong land of the Canaan kay yung sa taong Israel. Bakit kaya? Kasi itong yung lupa, yung land of the Canaan, ay mismo yung sa lugar ng yung Messiah, Jesus Christ will come. Diba po? So, ngayon, malapit na sila sa yung pasok sa land of Canaan. Tapos, yung mga tao ay takot ng anong sabi ng 10 spies dati. Diba yung 10 spies, sabi nila, itong yung land of the Canaan, yung ang laki nila na yung sa city, yung sa pate nilang sobrang mataas, kaya hindi tayo yung sa laban kayo sa kanila. Tsaka sabi po nila, ang laki sila, kaya sigurado tayo ng talo. Hindi kaya natin na panalo. Ito ay yung sa kanina pasa natin ay chapter 9 verse 1 and 2. Natandaan nila na anong sabi ng 10 spies dati. Pero anong sabi ng Moses kay sa kanila? Sabi ng Moses, tingnan nyo yung Jesus, yung sa Jehovah God was yung like of fire, malakas na strong fire, mismo harap natin. Diba yung verse 3. And then sabi po nila, anong sabi ng Diyos sa atin ay, paano na tayo sigurado? Ito ay promise ng Diyos kay sa atin lahat. Ito ay sulat sa verse 3. Ibig sabihin po ng, mismo anong nangyari na lalabas? Yung Diyos ay yung talaga sumusunod ng anong promise sa atin. Ibig sabihin na kahit anong yung sa malaki ng city nila, ang taas na yung sa pader nila, ang laki na yung tao nila, pero sigurado kaya ng panalo sa kanila. Kasi ito ay promise ng Diyos kay sa kanilang taong Israel. Okay. Ngayon araw, isip natin. Sa loob ng Biblia, sabi ng Diyos, tayo lahat ay anak ng Diyos. Paano tayo magiging anak ng Diyos? Kung tiwala tayo, Jesus ay mismo Kristo. And natanggap siya sa buhay natin. And sulat po na yung sa John chapter 1:12, mismo bigay sa atin ay yung sa otoridad, ang magiging tayo ay anak ng Diyos. Ito po na promise ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, kahit sino man, walang any condition. Basta sino yung tiwala ng Jesus ay Kristo. And tayo ay mismo tinatanggap ng otoridad galing kay Diyos, tayo ay magiging anak ng Diyos. Tama po ba? Ibig sabihin na meron tayo na power. Kaya sabi ng Moses na yun araw, hindi pa sila nang dumadaan ng yung sa wild desert. Hindi pa sila nang yung pumasok ng yung sa land of the Canaan. Pero sabi po ng yung sa Diyos, kailangan tayo ng tiwala. And kailangan tayo na yung talaga sumusunod ng righteousness of God. Okay? So, na yung araw ng usapan natin tungkol sa yung sa less of the yung sa buhay natin. Ano mangyari sa buhay natin?
ito ay anong ibig sabihin? Ano bang yari na lalabas kung sumusunod tayo ng yung sa anong gusto ng Diyos? Kung sumusunod tayo ng righteousness of the God, ibig sabihin na hawak tayo na promise na Diyos sa atin, ano mangyari na lalabas sa buhay natin? Okay. Ilang linggo na usapan natin. Anong yari lalabas sa dati? Yung previous yung buhay natin ay step ladder or stepstone of our life. Ibig sabihin ng yung sigurado or I cannot say sigurado pero kadamihan tayo, di ba? Yung buhay natin hindi madali, mahirap. Tama po ba? Ang dami ng masamang mangyari na lalabas. Madalas sinasabi natin, ang hirap ng buhay. Tama po ba? Diba? Yung sabi natin na hindi madali na yung buhay. Hanap buhay, ibig sabihin na kumikita ng pera, mahirap. Aral, mahirap. Ngayon sa Pilipinas, di ba alam natin na yung COVID cases, isang araw, send lang yung anak ko sa akin na yung sa picture, 15,000. Tama po ba? Yung positive sa COVID. So, ibig sabihin na, yung buhay natin sa Pilipinas ngayon, mahirap talaga. Yung church namin sa Zapatahan na yon, ang daming tao ng yung positive. Yung isang araw, yung sa deacon na namin sa church, nang tinatawag nila kami. And then sabi nila, Pastora, talagang malaki na problema natin. More than 40 yung church member natin ay kuha na yun sa positive sa COVID. Alam niyo po ba, hindi madali ng buhay. Pero, kung isip natin, yung our past, yung dati, yung ano mangyari lalabas, ay hirap. Kung gano'n, it will become the scar or parang sakit sa puso natin. Okay? Siyempre, kanya-kanya tayo na buhay. Yung buhay ninyo, I don't know what happened. Sa totoo lang yung buhay ko dati, hindi din madali. Alam niyo po ba, ano mangyari lalabas sa buhay ko? Ang hirap talaga. Of course, yung sa magulang ko, hindi namang sobrang poor. Both of them are teacher. Okay? Kaya yung buhay namin, hindi kami na yung ng talagang walang-walang pera. Pero, lipat ako sa Pilipinas. Ako lang isa sa buhay sa Pilipinas. Aral ako dyan. Una-una, aral ako ng yung pre-med. Okay? Tapos, lipat ako sa accounting. Kaya, tapos yung simula ko na yung sa negosyo ko, yung sa Korean restaurant. Hindi lahat na yung sa tataan ko, hindi mabilis. Ang hirap. Dati yung sa maging yung meron ako ng Korean restaurant, alam niyo po ba, 3 o'clock na madaling araw gising. Pupunta ako ng palengke, tapos bili ako ng mga ingredient para sa restaurant ko. Balik ako sa yung restaurant ko, mga bandang 5 o'clock. Ligo ako. Tapos, yung umpisa ko na handa ng yung operate na yung sa restaurant ko. Tapos, mga bandang 6 to 7 o'clock, pumapasok na yung mga waiter ko, yung taga-kusinera ko, kusinero ko, pumapasok sila. Tapos, yung umaga, handa na, pupunta ko yung sa eskwela. Aral ako. Bandang yung sa tanghali, balik ako sa restaurant ko. Tapos, operate ako ng restaurant. Bandang 2 o'clock, balik ako yung sa eskwela ulit. Tapos, aral ako. Bandang 5 o'clock, balik ako sa restaurant ulit. Tapos, yung sa negosyo ako. Tapos, mga bandang 10 o'clock, tapos yung sa yung sa negosyo. Sarato na. Tapos, check ko na yung sa makanan na yung benta. Tapos, bukas, anong kulang na yung ingredient. Ano yung sa kailangan ko pili sa palengke. Sulat. Tulog ako mga pandang 11:30, gising ako madaling araw 3 o'clock ulit. Ganun ang buhay ko dati. Kumikita pera, hindi madali. Pero alam niyo po ba, ngayon, when I look back na yung dating buhay ko, yung tatang ko, kung wala ko ng ganun ng experience, siguro, mahirap ako nang naintindihan ng ibang tao. Siguro pwede na salita nila na, si Pastor Joy, dati ang sarap ng buhay niya siguro, kaya hindi niya naintindihan na yung buhay na mahirap.
Alam niyo po ba, dati nasa batahan ako, simula ko na yung sa simbahan namin, tsaka simula ko na yung negosyo ko sa yung construction, yung tayo kami na yung sa power plant. Alam niyo po ba, wala din ako ng pera. Yung sa salon na yung bulsa ko, 20 peso lang. Yung tao ko, more than 50. Kailangan sila ng kain na yung sa dinner. Kasi meron kami na yung sa isang bahay, upa. Tapos yung mga tao ko, saan sila nang tumitira. Kailangan ko na, pilit ko na yung sa ingredient para sa luto sila ng yung hapunan nila. Wala ko ng pera. Alam niyo po ba, ginagawa ko yung yung sa alas ko na meron, benta pati yung sa earring ko, yung yung tira-tira ko, lahat. Sangla na ako. Tapos wala kami na yung pera talaga. Alam niyo po ba, natadaan din ako na yung sa parang alaga ko na yung manok, alaga din ako na yung sa mga duck, mga kambing. Meron din ako ng ganun ng yung sa oras ng alaga para kahit yung sa kumikita ko konti, benta ko na yung sa palengke para yung kahit kami ng sabay ng mga workers ko. Ganun din yung sa tatang ko. Wala ko na pera, kaya lakad ako na sobrang malayo. Tapos minsan wala ko na yung sa pera, kaya pupunta kami na ukay-ukay. Pili ako ng dami sa ukay-ukay. Kaya alam niyo po ba, gala nyo lang yung sa walang mahirap, pero sa totoo lang, yung sa tatang ko na yung dati. Kaya naintindihan ko na yung sa kahit walang pera, kahit merong pera, naintindihan ko talaga. Kasi I had those experience. Alam niyo po ba? Kaya, yung dati, siyempre yung daytime na sobrang mahirapan ako. Pero kung wala ko ng ganun na yung oras dati, siguro wala ko din yung nayon mismo. Ako mismo na yun. I cannot also, kung hindi ako naintindihan mabuti ng mga ibang tao, maybe I cannot handle also my ministry for those workers na yung dito sa Korea. Diba po? Kasi nandun ako sa Pilipinas first time, sobra ako na mahirapan kasi hindi ako marunong na salita na English daytime. Hindi ako din marunong na salita ng Tagalog. Tapos sa aral ako, batang-bata pa ako. Siyempre ako lang isa din sa Pilipinas, wala din ako ng mga ibang kilala. Kaya naintindihan ko din yung kayo mismo na yung dito sa Korea, yung sa maramdaman nila, kasi dati, maramdaman din ako. Naintindihan po kayo, di ba? Kaya alam niyo po ba, yung sa tatang mo dati, ito ay magiging yung foundation ng para sa yung talaga naintindihan tayo ng ibang tao para sa mas maganda na kinabukasan. Pero, ito ay pinaka-importante kung hawak tayo ng righteousness of the God. Kasi, Diyos ay bahala na lahat ng buhay natin. Alam niyo ba, lahat ng dinadadaan ko na yung dati. Alam niyo ba, kung wala na yung Diyos, siguro, paksak ako. Siguro, hindi ako nang masaya. Siguro, honestly dati ilang beses na gusto ko din suicide ng sarili ko. Sobrang mahirapan ako. Yung kay asawa ko, kay buhay ko, kay negosyo ko, kanong mangyari. Kung wala ng Diyos, talagang siguro wala ko dito. Di ba? Kaya alam niyo po ba, lagi na kailangan tayo natandaan. Ano mangyari dati ay mismo yung sa step ladder para sa'yo. At yung future natin, mismo hawak ng Diyos ng yung mismo future natin. Kaya ano pinaka-importante ay mismo ngayon araw, ngayon mismo. Kasi ngayon, paano tayo nahawak ng righteousness of the God? Ibig sabihin na yung sa anong promise ng Diyos, ano yung sa covenant ng Diyos, yung sa atin, kung wala tayo ng ito, wala nang ngayon. Taling siya sa past, pupunta ng future, ano ba yung gitna? Ngayon mismo, diba? So, kung hindi hawak tayo ng ngayon mabuti, nang yung sa anong promise ng Diyos sa atin, wala tayo ng kinabukasan. Naintindihan po tayo. Diba? Kaya alam nyo ba, importante, kailangan tayo ng tiwala ng Diyos. Huwag tayo natakot sa future natin. Lahat na yung buhay natin, iwan tayo kay Diyos. Sabi natin kay Diyos,
Diyos, kayo po bahala na yung buhay ko. Tiwala na ako, kayo po na yung sa guide, kayo po na mismo protect, kayo po na mismo yung sa lead ng yung buhay ko para hindi ako nang magiging mahirap or hindi nang masamang mangyari. Or, of course, I can say, minsan lalabas na yung sa mas mangyari. Pero ito din para sa malaman tayo righteousness or yung sa ibig sabihin ng promise ng God sa buhay natin. Kaya huwag tayo nagtakot. Diba po? Kaya alam nyo ba, kaya lang tayo na natandaan ng isa, yung buhay natin na yung tira ay pinakauna ay kailangan tayo ng hanap ng righteousness of the God. Ibig sabihin na anong gusto ng Diyos sa loob ng buhay natin. Ito po yung lagi tayo na natandaan. Sabi ng Diyos, I will be with you with the power of the throne of heaven. Ibig sabihin ng Diyos ay bigay sa atin ng otoridad at yung power mismo. Kaya, meron tayo na, di ba tayo ay anak ng Diyos? Kaya, meron tayo ng otoridad magiging anak ng Diyos. Okay. Mas mabilis ng sabi ko sa inyo. Di ba po, God is the creator. Siya mismo kawan ng buong mundo, di ba? At siya ay may-ari ng buong mundo. Tama po ba? Siya ay lahat ng power nasa sa kanyang kamay. Tama po ba? Kung ganon, tayo ay mismo anak ng Diyos. Ibig sabihin na yung power, meron din tayo. Kasi tayo ay anak ng Diyos. Tama po ba? Diba po? Masaya na tayo, diba? Kaya hindi kailangan tayo ng takot. Kasi tayo ay meron ng otoridad, tayo ay meron ng power. Diba po? Pangdalawa, ito righteousness of the God, tayo ay kaya ng pili. Okay, dito sa mundo, ang dami ng ibang-ibang religion. Meron din Buddhism. Sa Pilipinas, pinakamadami po ay Catholic. Diba? Tapos meron din sa bandang Mindanao, Muslims. Diba? Islam. Yung tao, pwede nang pili ng anong yung religion na gusto nila na pili. Pero alam niyo po ba, yung pili ay nasa sa ating kamay. Pero alam natin, pwede tayo na distinguish ano yung tama, ano yung mali. Diba? Yung choice nasa sa atin. Pero para sa yung pinag-decide natin ng tamang choice, yung ito ay nasa sa atin. Para dyan, kailangan tayo na pumabasa na yung sa Biblia, kailangan tayo na pakinggan ng salita ng Diyos. Yun na pong importante. Pangdalawa po ay, kaya na, yung sa righteousness of the God, tayo ay mismo pili. Pangtatlo po, ito yung satira ng buhay natin para sa word evangelization. Kasi po, Acts chapter 1:8, anong sabi po ng Diyos sa atin? Anong sabi na Jesus? Tayo ay, when the Holy Spirit upon you, you will receive the power and you will be my witness. Tama po ba? Ibig sabihin ng, tayo ay magiging witness of God. It's for the word evangelization. Okay, sabi ko sa inyo, dito sa Korea, ang dami ting Pilipino. Tama po ba? Diba, Ronali, ang dami po na Pilipino. Yung pakong faktorya ng Liprano mo, Milipak mo, diba dyan? Meron din ibang Pilipino. O yung sa Jerome or Alexander, diba yung sa Pilipinas, yung kapitbahay mo, ang dami ting tao. Pero sila ay hindi pa tiwala ng Hesus Kristo. Did you ever think you can share this gospel to them or not? Diba? Alam niyo po ba, kayo ay Pilipino. Kung ganon, dapat isip natin, tayo ay Pilipino. Kaya yung mga ibang Pilipino, tayo ay pwede na yung sa patalan itong magandang balita kaysa kanila. Tama po ba? Kasi dito sa Korea,
ako maybe exemptional, okay? Pero kadamihan ng Korean, hindi sila marunong ng salita ng Tagalog at English, di ba po? English siguro meron konti. Mga ibang tao marunong ng salita ng English. Pero honestly, sobrang bira nakita na yung Koreano na marunong ng salita ng Tagalog. Tama po ba? Kung ganon, sino po bang pwede ng ito na yung dinadala na itong magandang balita kay ibang Pilipino? Mga Koreano? Hindi. Dapat kayo. Tama po ba? Kasi kayo ay marunong ng salita ng Tagalog. Kaya kayo ay dapat share na itong gospel to the other Filipino. Ito ay ibig sabihin magiging witness kayo. Tama po ba? Alexander Jerome, tingnan niyo po sino yung tabi ng yung sa kapitbahay ninyo. Sino bang yung hindi patiwala ng Diyos? Kayo ay responsibility meron dyan, ay pinadala na itong magandang balita. Kayo ay introduce sa kanila sino ay Jesus Cristo. Tama po ba? Diba? Ito bang ibig sabihin na para sa world evangelization? Alam niyo po ba? Diyos ay pili sa atin. Yung tinatanggap na itong salvation ay gift. Libre. Wala tayong bayad para sa itong salvation. Tama po ba? Libre tayo na tinatanggap ng Jesus. Ngayon, libre tayo na pupunta ng langit. Kung ganong, anong tinatanggap natin na yung kalinga ni Diyos? Na yung mismo oras nang tayo ay dala na itong yung gift kay ibang tao. Ito po nang yung sa tapat kakawin natin. Okay? So, ngayon araw, usapan tayo na tungkol sa righteousness of the God. God's righteousness. So, itong yung linggo, dapat, buong linggo, hawak tayo ng itong salita ng Diyos. Isip nyo na, ano yung sa righteousness of the God? Ano yung sa promise ng Diyos sa atin? So, my past and my future is already blessed. So, mismo na yun, kailangan ako ng hawak ng mabuti ng promise of the God. At ito ay talagang responsibility natin, pinadala na itong magandang balita sa ibang tao, ibang Pilipino, lalo dito sa Korea. Okay? And really thank you for attending our worship again. And hanggang ito po na yung sa ngayon araw mensahe. Let us pray. Our God, thank you. You give us the message today, God's righteousness. God, you already give us the salvation as a gift, and you already give us the blessing of the throne of heaven. So let us to become your witness, and whoever beside us, especially for those Filipino who are in Korea, let us to share this gospel to them. So let them to realize who is Jesus as a Christ. Thank you for all the blessings, and also thank you for letting us to attend this worship, Sunday worship. Everything we pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen.